Milky, mga kabokals, maamo na. Maamo na ka. Kiss mo nga papa. Kiss mo nga papa, dali. Kiss mo nga papa. Oh, sige, inom pa. Inom pa, dali. Inom pa ka. To. Oh, dali. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Oh, kiss mo na papa. Kiss mo papa, dali. Kiss mo papa. Kiss mo papa. Oy. Yeah. Magandang hapon mga kabokals. Ayan. Hindi ko natapos itong ginagawa ko. Ito nga pong pagbubutas natin para sa ayun oh, yung tataniman natin ng Madre de Agua. Hindi ko natapos. Medyo hindi maganda pakiramdam ko mga kabokals. Nagpahinga muna ako, nakatulog ako. Nakatulog ako kasi puyat din kagabi. Puyat din kagabi. So ikot ko lang muna kayo mga kabokal sa ating mga alaga bago tayo magtapos, para mayroon akong ipakita sa inyo kahit papaano. So ito si Hope. Wala na yung mga manok natin dito. Yan yung ating mga Rhode Island, mga dark mahogany natin. Wala na kasi nga ando na sila sa battery cage. Yan yung mga breeders natin. Iligay ko na sila sa battery cage para palitan nila yung mga pinull out ko na ano, na decal brown. Ayan. Ito yung mga na-harvest natin for today. Ito na sila mga kabokals. Yung ating cross ano, yung palahi natin na cross Rhode Island decal brown. Masipag din mangitlog mga kabokals oh. Araw-araw din oh. Tapos sabay sila, lagi silang parehas ng itlog. Maganda rin yung cross pala. Kaya lang ang sinusubukan nga po natin ngayon is yung balik ina. Kaya ito po mga dark mahogany, ayan, sila pong pumalit sa battery cage. Kasi pinull out ko yung sham. Yung sham na decal brown. Pinull out ko, andito na sila sa ating breeding area. Tayo. And ito mga kabokals, may bago tayong lakatan. Ayan oh. Kakalabas lang ng puso mga kabokals oh. Lakatan. Ayan oh. Kakalabas lang yan mga kabokals oh. Sipag din mamunga yung lakatan natin, daming suwi. Ayusin ko pa yan, ikakalat ko nga dito yan eh. Yung ating mga suwi, kakalat natin yan dito sa ating area. Ayan. Pero yan, may bunga na naman po yung ating lakatan. Ito po sila. Ito nga po yung ating mga breeders na. Ayan, lahat na. So, ito yung naunang 8 na ipinapakita ko. Ito, ano na ito mga kabokals, nakapag-iipon na tayo dyan ng itlog. Mamaya papakita ko. May mga koleksyon na po tayo dyan. Ngayon ba meron? Ayan, wala. Tinanggal ko yung basket kasi naaalog mga kabokals. Minsan pag may itlog hindi ko pa nakakolekta. May itlog 'di ba? Tapos humapon sila diyan, gawa ng fly pen nga lang ito, umaalog. Pag humapon sila na yung itlog, naalog din. So baka magbanggaan, mabugok, wala rin mangyari. Kaya pinalitan ko ng, tinanggal ko ito. Ito yung dati nating gamit, itong basket eh. Pero ano rin naman yan, nangiitlog sila diyan. Kaya lang yun nga lang, naaalog yung itlog pagka hindi ko pa nakukuha. Pagka humahapon sila naaalog. Para may iwasan yung banggaan, ayan. Balde lang muna nilagay ko. Nangingitlog din naman sila. Ito yung ano mga kabokals, yung siyam. Ano to, 5 saka 4 nandoon. Ito babawasan ko pa to. Ano kasi to eh. Tinitignan ko pa kung ano, kung okay na sila mag-breed talaga. Ito kasi breeding na talaga ito. Breeding na nakukuhaan ko na ng fertile eggs ito eh. Ito kasi kakasama ko pa lang sa kanila, pero hindi naman nila inaaway. Ito nakita ko sumampa nung isang araw. Ito hindi ko pa nakikita sumasampa. So yun, minomonitor ko pa. Kapag nakikita ko na sumasampa, tapos pag nagtagal na, kasi sa ngayon kagagaling lang nila ng battery cage eh. So nangingitlog na yung mga kabokals, kaya lang hindi pa fertile yun.
So pinapatagal ko lang muna siguro mga more than a week. Ayan, tapos po pwede na tayo mangolekta rin sa kanila. And syempre ito kailangan makita ko muna sumampa para ma-rule out natin na sumasampa. Ito kasi nakita ko na sumampa eh. Ito hindi pa eh. So yun, pagka lahat na sila nagpo-produce ng fertile eggs, ano na yan, ihiwa-hiwalayin ko na yan. Ito babawasan ko, ilalagay ko rito, saka doon. So ano yan, i-distribute ko. Ito kasi 8 pa ito eh. 8 hens pa ito nandito. So babawasan ko yan. Ito 5. Dadagdagan natin siya ng 1, tapos yung 1 4, dadagdagan natin ng 2, 6, 6. Ito magiging, yun, 6 mga kabokals. 6 ang mangyayari niyan. 6 na hen sa isang rooster. So okay na yun. Tapos ito kasi nagkahalak eh. May halak. So ginagamot ko pa. Ito rooster pa ito eh. Rooster pa ito. Bibigyan ko rin yan. Dito na rin ako kukuha ng pambigay sa kanya para mas masigurado natin yung fertility. Maraming tandang, konti ang ibig sabihin konti ang hen sa isang tandang. So pagka ito naipasok ko pa, magagawa siguro natin yung kasi 6 babawasan ko pa ng so merong magiging 4, merong magiging 5, parang ganun. Tapos yung isang fly pen na nandun sa labas, ilalagay ko rito. Bali 4 na fly pen po yung gagamitin natin na breeding pen ng ating mga manok. So yan, ina-announce ko na po siguro hopefully by January, February makapagbebenta na ako ng fertile eggs. Kasi yung unang salang sa akin muna yon. Kasi magpapalit nga ako ng mga layers natin. Unang salang akin muna, yung mga sumunod sa seeding, pwede na ako magbenta ng mga fertile eggs. I-announce ko naman po yun, mga kabokals, kung magbebenta na ako. And syempre gusto ko rin po makita talaga, syempre ako una nagsalang, gusto kong makita yung itlog kung talagang fertile talaga. Kasi ika-canling natin yan eh. Ayan. Yun, that's how you do it, bro. Ayan mga kabokals, nakakita niyo naman, no? Breeding na talaga yung ating mga decal brown. Ayan, so ayan, balik na po Ibig sabihin, sa batch na ito galing, pero yun, iba yun. Kasi mga bagong pull out ito. Pero yung pong ginagawa natin, tawagin na lang natin balik ina kasi anak na rin nila itong mga rooster. Pero okay yan, isang balik lang, okay pa yan mga kabokals. Okay pa yan, isang balik. Hindi pa masyadong tatamaan ng inbreeding. So dito tayo, yung ating mga baboy. Ayan. Si Tricia, may sampa na. Si Kimberly, may sampa na. Ayan. Si Basha, kakaturo ko lang ng ivermectin kahapon, saka ng vitamins B12. Ayan. So waiting tayo pag naglandi yan, pasasampa natin. Then si Canor, in-injectionan ko rin ng ng ivermectin. Tinurukan ko rin ng ivermectin saka ng vitamins B12, sabay sila ni Basha. Gumagaling na mga kabokals na. Talagang on the way to recovery na si Canor kasi nakita niyo naman hindi na ganun kagrabe yung kanyang saka kumikinis na. Medyo kumikinis na, hindi katulad dati na parang parang ketong. Parang ketong. Ngayon kumikinis na yung kanyang balat. At natutuyo na. Pero yun nga, sinundutan ko pa ng ivermectin noong nakarang araw, sabay sila ni Basha. Ito yung ating imbakan ng fertile eggs mga kabokals. December 21 tayo nagsimulang mag-kolekta. Ayan sila. Yan po. So magkolekta tayo siguro hanggang katapusan. 9 days or 10 days. Kasi malamig dito mga kabokals sa loob ng banga. Hindi siya umiinit. Para siya naka-frigidaire. Frigidaire. Yan po, ang ating fertile eggs. Ito, andito itong barrier na ito. Kasi nga para hindi pumunta rito yung amoy ng pupo ng ating mga kambing. Kailangan ko pa i-scrape out yung kailangan kong
Ayan. Kailangan kong scrape out yung ilalim ng kambingan. Medyo makapal na rin yung pupo nila. Pero ano, hindi na madadagdagan yun masyado kasi yung mga inahin natin ay nakakawala na. So si Dagol na lang yun na dito pirmi sa kulungan. Kasi nga hindi mailabas itong kulokoy na ito. Ayan. Ubus na yung pagkain mo? Ayan, ubus na yung pagkain niya. Hindi na rin ako nakapagsakati kasi nga masama ang katawan ko. Tapos bukas aalis pa ako. Gawa ng bibili ako ng darak saka ng layer feeds and then uuwi muna ako sa bahay doon, dadaan ako doon. Check upin ko si partner din. Isa pang ano mga kabukals yung parang nakapagpapahina sa akin yung problema. Problema namin ni partner parang ano, may times na medyo na ano ko nadidiskarel ako. Dahil sa dami po ng problema. Medyo nagdi-deteriorate kasi yung ano ni partner. Yung lagay ni partner kaya siguro minsan psychological na lang parang masama pakiramdam ko pero parang gusto ko lang matulog para lang makalimutan ko yung mga problema. Parang ganoon mga kabokals. Parang napapagod na rin yung utak ko kakaisip. Ano, dahil problema eh. Yun nga, isa sa pinakamalaking problema namin ngayon kay partner na ano, nagkapatong-patong naglabasan yung sakit niya. Meron pa siyang myoma sa goiter bukod dun sa kanyang CKD. Yung nakaraan nga bumagsak yung kanyang ano ba yung bumagsak? Yung red blood cell niya bumagsak. Kamutik na siya sa lina ng dugo. Dahil sa menstruation niya 3 weeks walang tigil. Yung pala turns out na myoma na pala. Pero ngayon tumigil na kasi iniresetahan siya ng pampatigil, pampampat. Kaya lang yung myoma is yun, kailangan operahan. Medyo grabe rin, napabayaan din kasi niya. Minsan gusto kong subatan, kaya lang wala na rin magagawa yung pagsumbat ko, baka lalo pang sumama ang loob. Kaya lang kasi nagpabaya din mga kabokals nagpabaya din. Kaya medyo parang masama rin ang loob ko na ano. Nagpabaya din siya sa katawan niya. Pero nandun na yun, wala naman na tayo magagawa ron. Sabi ko nga, sisihin ko man wala naman magagawa yung pagsisisi, yung panunumbat ko. Oh, pasok na kayo. Halika na. Me. Pasok na, ito pa, hindi ko pa nagagawa itong tapakan nila ito. Nasira na rin eh. Pasok na, me. Dali na dun. Oy. Dun na. Pasok. Me. Pasok na dun. Huwag yun ang pag-initan yung ayan o, sira. Ayos ikaw po. Ito ka na. Pinag-initan yung Madre de Agua mga kabukals. Pasok na dun. Pasok. Dahil lang mga kabukals, tatalian ko lang ito kasi permis na sinusuwag ito. May sampa na ito na sampahan ng Dagol yan Ito, salbahe kasi ito Ayan. Natali ko ito kasi salbahe. Siya kasi ang pinakasiga dito Ito naman si Bambi, hindi masyado. Ito sinusuwag niya kasi. Ito si Paloma. May sampa na yan Sayang, baka ma-disgrasya pa. So, ang wala na lang sampa rito, ito si Snow. Yung dalawa, si Bambi at saka si Tisay, may sampa na parehas ni Dagol yan. No? Diba, brother? Sampa na ni Dagol. Ayan. So yan po ang ating mga kambing. Diligan pala muna natin itong ano. Ay. Yan lang. Yan. So ganyan po ang ano niya ni Hope. Kasi nga hindi na pwedeng pawalan at umaatake ng mga alaga. Pero pagka matutulog ako saka alis ako, ikinukulong ko yan, sinasara ko yung pinto. Nakakulong siya sa loob. Pero sa ngayon, pagka dito ako yan, nakaganyan siya para nakagagalaw-galaw din. Ayan. So ito nga yung tinanim ko kahapon na mga malunggay. Dilig muna tayo. Ayan. Ito yung mga malunggay, sana mabuhay natin lahat. Malaking bagay din ito. Dagdag puwersa sa ating pulutong. Ayan. Saka yung ayun, yung mga Madre de Agua natin. Buhay na Buhay na Kita ko na may ano na
May mga madali talaga mabuhay yung mga ano, yung maliliit na ganyan. Basta tinanim mo na sariwa tapos alagaan mo sa dilig. Madali mabuhay yan. Yan. Ito pagka nabuhay ito, maganda itong matataba na ito kasi kahit atakihin siya ng anay, hindi siya basta-basta masisira. Kasi yung mga ganyan, pag inatake ng anay yung pinaka-base niya, tumutumba ka agad na mamamatay. Ito hindi basta-basta yan. Once na mabuhay yan, matibay yan kahit atakihin ng anay. Yung kasi ang number one problem ko pagka nagtatanim ako ng malunggay, inaatake ng anay mga kabokals. Yung pinaka-base niya. Maanay din dito sa lugar na to Kasi doon sa old area, ganun ang naging problema ko Kahit naman doon sa sa lote na tinin pa, yung mga tinanim kong malunggay doon, namatay lang din kasi tinira ng mga anay. Kasi maliliit yun mga payat ba. Araw-araw to, tiyaga. Araw-araw na dilig. Malaking bagay din po may poso na tayo sa may motor. Sa may hoso, wala nang buhatan nangyayari. Yan lang. Tutok mo't ibubugahan ko. Tutok mo't ibubugahan ko. Parang ganun. Ayan. Binubugahan na lang natin ng tubig. Punta naman tayo kay Milky. Inamin natin siya. Ito may asin mga kabokals. Mahina uminom itong baka na ito. Pero malakas kumain. Ito hindi pa niya naubos to. Ewan ko lang kayo kasi mainit kanina Baka nauhaw. Magpapainumin natin sa kalipat. Kailangan palipat-lipat rotational grazing dapat talaga. Hindi siya pwede magstay sa isang lugar lang kasi yung parasites yan ang iniiwasan natin. Daming insekto hindi ko pa na bibili yung sinabi ni Ma'am Jean na may pini-spray daw sa sa dito sa likod, pero parang langaw lang naman, langaw kalabaw yata ang tawag yan. Ayan, yun ka madami maamo na to mga kabokal. Milky. Yun na madami. Dali. Yun na madami. Bilis na lumaki mga kabokals. Lagi naman busog ang tummy niya. Lagi naman malaki ang tummy niya. Lagi malaki ang tummy niya kasi malakas naman kumain, kaya lang yung mahina uminom. May asin na yan palagi. Lagi may asin yan. Malubang malubang pa naman. Ayan malubang pa naman yung kanyang head halter. May adjust pa yan. Isang adjust pa yan mga kabokals bago natin palitan. Ito kasi pang small itong nabili ko na ito Papalitan ko to ng pang large na siguro or medium pag magpalit tayo. Pero may isang adjustment, may isang butas pa yan, pwede pa iurong yan. Yes. Maamo na mga kabokals Pakaamo na, Milky. Yan. Milky mga kabokals, maamo na. Maamo na ka. Kiss mo nga papa. Kiss mo nga papa, dali. Kiss mo nga papa. Sige, inom pa. Inom pa, dali. Inom pa ka. Ito. Dali. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Kiss mo ng papa. Kiss mo papa, dali. Kiss mo papa. Kiss mo papa. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Si Milky, laki na Laki na ni Milky, bait-bait pa. Ayan po ang aking update. So inikot ko lang po muna kayo sa aking mga alaga. Bukas panibagong yugto na naman ng ating buhay. Tuloy-tuloy lang sa laban. Although minsan pinanghihinaan pero kailangan paglabanan. Sabi ko kay partner, kailangan labanan mo yan kasi pag hindi mo nilabanan yan, tatalunin ka yan. Higit sa lahat kasi siya naman talaga yung kailangan lumaban mga kabokals. Kami mga tao nakapaligid sa kanya, mga kapatid niya,
ah, nandito kami para suportahan siya. Pero talagang siya ang kailangan humarap sa laban mga kabokals. Pagka hindi po siya lumaban, tatalunin talaga siya. At ayan, umiinom na naman siya. Umiinom na naman si Milky. Yan, ubusin mo yan, bebe. Ubusin mo yan, bebe. Yan. So dasal at patuloy na lumaban. Ayan, maraming salamat mga kabokals. Amazing na buhay. Bye-bye.